Japan nanganganib na naman. Isang tsunami posibleng mabuo matapos mahagupit ng napakalakas na lindol. Noong January 13, 2025, bandang 9:19 ng gabi sa oras ng Japan, niyanig ng isang 6.9 magnitude earthquake ang rehiyon ng Kyushu sa bandang timog kanluran ng Japan. Ayon sa Japan Meteorological Agency, ang sentro ng lindol ay nasa lalim na 30 kilometro. Dahil dito, naglabas ng warning ang ahensya sa posibleng banta ng tsunami. Bakit pasunod-sunod ang lindol sa Japan? Kailan mangyayari ang tsunami? At ano ang connection nito sa the big one sa Pilipinas? Yan ang atin aalamin. Maswerte ang Japan dahil sa kabila ng lakas ng lindol, ang iniulat na pinsala ay limitado lamang sa mga bagay tulad ng nababasag na bintana sa isang istasyon ng tren at mga nahulog na gamit sa ilang tindahan. Ayon sa report, isang tao lamang ang naiulat na bahagyang nasaktan matapos itong mahulog sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabila ng hindi malalang epekto ng nangyaring lindol, may takot pa rin sa mga taga-Japan dahil sa posibleng pagbuo ng tsunami. Matatandaan na isa sa pinakamalalang trahedya na tumama sa Japan ay ang Great East Japan Earthquake and Tsunami noong Marso 11, 2011. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng hindi matatawarang pinsala sa bansa at nag-iwan ng malaking aral hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Ang magnitude 9 na lindol ay nagmula sa ilalim ng karagatan malapit sa Tohoku Region, particular sa silangan ng Sendai City, Miyagi Prefecture. Ang lindol ay nagtagal ng 6 na minuto at nagdulot ng napakalaking tsunami na may taas na aabot sa 40.5 metro o katumbas ng humigit kumulang 13 hanggang 14 na palapag ng isang gusali. Sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos ng lindol, ang napakalalaking alon ng tsunami ay bumalot sa mga baybayin, nagwasak ng libu-libong bahay, gusali at infrastruktura at nag-iwan ng kalunos-lunos na pagkawasak. Isa sa mga pinakamatinding na apektuhan ay ang Fukushima Prefecture kung saan nagkaroon ng meltdown ang 3 nuclear reactors sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ang sakunang ito ay naging sanhi ng pagkalat ng radioactive materials na nagdulot ng matinding panganib sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Mahigit 160 katao ang napilitang lumikas dahil sa radiation. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang rehabilitasyon sa lugar. Ang kabuuang bilang ng nasawi sa trahedyang ito ay tinatayang umabot sa mahigit 18,500 katao, kabilang ang mga nalunod sa tsunami at ang mga nawawala hanggang sa kasalukuyan. Mahigit 400,000 katao rin ang pansamantalang nawala ng tirahan dahil sa pagkasira ng kanilang mga bahay. Ang kabuuang pinsala sa ekonomiya ng Japan ay tinatayang umabot sa 362 bilyong dolyar, na siyang naging pinakamahal na natural na sakuna sa kasaysayan ng mundo. Bukod sa pisikal na pinsala, nag-iwan din ito ng emosyonal at psikolohikal na sugat sa mga mamamayan ng Japan. Marami ang nawala ng mga mahal sa buhay, tahanan at kabuhayan. Subalit sa kabila ng matinding trahedya, ipinakita ng mga Hapon ang kanilang katatagan at pagkakaisa. Ang mabilis na pagtugon ng gobyerno at ng mga organisasyong pang-international, gayon din ang mas siglang espiritu ng volunteerism ay naging mahalagang bahagi ng muling pagbangon ng bansa. Ang Great East Japan Earthquake and Tsunami ay naging paalala ng panganib ng pamumuhay sa ilalim ng Ring of Fire, ngunit ito rin ay nagbigay diin sa kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Mula noon, mas pinaigting ng Japan ang kanilang disaster preparedness programs, tsunami early warning systems, at engineering innovations upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan nito sa hinaharap. Bakit sunod-sunod ang lindol sa Japan? Ang Japan ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na kilala sa napakadalas na lindol at pagputok ng bulkan. Dito nagtatagpo ang 4 na malalaking tectonic plates, ang Eurasian, North American, Pacific at Philippine Sea Plates. Ang patuloy na paggalaw ng mga plato tulad ng pagbanggaan at subduction ay nagdudulot ng sunod-sunod na lindol. Ang Nankai Trough, isang 800-kilometrong undersea trench malapit sa Japan, ay isa pang dahilan kung bakit madalas ang lindol sa bansa. Ang lugar na ito ay prone sa mga tinatawag na subduction megathrust quakes, kung saan ang isang tectonic plate ay sumisiksik sa ilalim ng isa pa na maaaring magdulot ng malalaking tsunami.
Ang Pacific Ring of Fire o Circum-Pacific Belt ay isang hugis kabayo na rehiyon sa paligid ng Pacific Ocean kung saan nagaganap ang 90% ng mga lindol sa buong mundo at makikita ang 70% ng mga aktibong bulkan. Ito ay may haba na halos 40,250 kilometro at kinabibilangan ng mga bansang tulad ng Japan, Pilipinas, Indonesia at Estados Unidos. Sa rehiyong ito, nagkakabanggaan ang maraming tectonic plates. Kapag ang mga gilid ng plato ay nagdikit at biglang naputol, nagaganap ang lindol. Ang mga subduction zone o yung lugar kung saan bumabaon ang isang plato sa ilalim ng isa pa, ang responsable sa mga pagputok ng bulkan at malalakas na lindol. Nalalapit na nga ba ang The Big One? Kapag sunod-sunod ang lindol sa Japan, maaaring hudyat din ito para sa Pilipinas. Sa magkakalapit na tectonic plates, hindi maiwasang hindi mabahala ng PHIVOLCS kung nalalapit na nga ba ang The Big One. Ang The Big One ay matatandaang tumutukoy sa isang posibleng napakalakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya dahil sa paggalaw ng West Valley Fault ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang West Valley Fault ay isang aktibong fault line na maaaring magdulot ng lindol na may lakas na magnitude 7.2. Ang huling malaking paggalaw nito ay naitala noong 1658 at ang fault line ay may cycle na halos 400 taon na nangangahulugang mataas ang posibilidad na mangyari ito sa kasalukuyang panahon. Ayon sa isang pag-aaral noong 2004, tinatayang maaaring magdulot ang The Big One ng mahigit 30,000 ang casualty at 100,000 sugatan. Malaki ang magiging pinsala sa mga gusali, infrastruktura at kabuhayan, lalo na't ang Metro Manila ay isa sa pinakamataong lugar sa Pilipinas. Ang mga ospital, tulay at kalsada ay posibleng hindi magamit agad dahil sa tindi ng pinsala. Bukod dito, maaaring tumagal ng ilang buwan bago maibalik ang normal na serbisyo ng tubig, kuryente at komunikasyon. Ang paghahanda laban sa sakuna. Upang mabawasan ang epekto ng The Big One, aktibong isinusulong ng gobyerno ang earthquake drills at disaster preparedness programs. Mahalaga ang kooperasyon ng komunidad sa pagsunod sa mga patakaran tulad ng pagtukoy ng mga evacuation area, pagpapalakas ng mga istruktura at pag-iimbak ng emergency supplies. Hinihikayat din ang mga residente na alamin ang tamang aksyon kapag may lindol tulad ng duck, cover and hold. Sa Japan, bagamat handa ang bansang ito dahil sa kanilang mahusay na earthquake-proof na infrastruktura at emergency response, ang patuloy na panganib mula sa Ring of Fire ay nananatiling hamon na kailangang paghandaan ng buong rehiyon. Ang Pilipinas naman ay kailangan pang paigtingin ang paghahanda para sa posibleng paglapit ng The Big One. Ang mga natural na sakunang ito ay paalala na kailangang manatiling handa ang mga bansa sa Pacific Ring of Fire laban sa maaaring banta ng kalikasan. Posible kayang maulit muli ang pinakamalalang lindol sa Japan? O hudyat na kaya ito ng mas nalalapit na sakuna sa Pilipinas? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.